Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahi wa salatu wa salamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagpapala po at awa ng Panginoon Diyos ang akin pong binigkas para po sa ating lahat. Sa gitna po ng mga umaapaw na sari-saring opinyon, posisyon at debate sa media industry, meron pong isang katotohanan na hindi natin kailanman maaring baliin. Ito po ang kasabihang ang malayang pamamahayag ay isa sa mga haligi ng demokrasya. Mga kaibigan, mga kababayan, mismo ang saligang batas, ang kataas-taasang batas ng Republika ng Pilipinas, ang nangangalaga sa karapatan sa malayang pamamahayag o press freedom. Hindi na po ito usapin kung ano ang network o sino ang mga tao sa likod nito. Ito po ay issue ng mapanganib na landas ng pagsiil sa kalayaan sa pagpapahayag. Disyembre po noong nakaraang taon, nang patawan ng National Telecommunications Commission ng suspensyon ang Sunshine Media Network International o ang SMNI. Nitong Enero, naging indefinite po ang suspensyon ng buong network. Dahilan upang tuluyang mawalan ng access ang mga manonood sa lahat ng mga programa. Pati na rin po sa mga religious programs na umeere sa network. Sa umagang ito, hangad po nating mapag-usapan sa ating konsultasyon ang implikasyon nito sa ating karapatan sa malayang pamamahayag. Gayon din po, binibigyan natin ng laya ang mga resource speakers na piliin kung ano ang maaaring ilahad o ibahagi sa konsultasyon sapagkat batid naman po natin na ang issue ay nasa ilalim na rin ng paglilitis ng hudikatura. Kinikilala at nirespeto po natin ang saklaw ng ating mga korte patungkol dito. Kapiling po natin ang mga kinatawan ng network, mga miyembro ng media, mga opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan at kinatawan ng akademya upang magbigay ng kanilang posisyon, opinyon at kuro-kuro tungkol sa usaping ito. Sisimulan na po natin ang ating konsultasyon at pagpupulong. Maaari po bang ipakilala po ninyo ating COMSEC, ang ating po mga bisita? Good morning, Mr. Chair. From the Sunshine Media Network International, or SMNI, we have its legal counsel, Attorney Rolex Suplico. Good morning, sir. And also we have Attorney Mark Tolentino and their operations consultant, Mr. Jose J. Sonza. We also have the chairperson of the Commission on Human Rights, Honorable Richard Palpalato. Good morning, sir. Together with him is Attorney Gemma Parohinog, Director 4 for Policy Advocacy Office, Advisory Office, also for the Commission on Human Rights. From the National Telecommunication Commission, or NTC, we have Commissioner Attorney Ella Blanca Lopez. Together with her is Director for the Legal Branch, Attorney Andres Castelar Jr., and Engineer for Broadcast Services Division, Engineer Grace B. Centeno. We also have the spokesperson of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, or KBP, Attorney Rudolph Steve Hularbal. And we have the President of the National Press Club, or NPC, Ms. Lydia Bueno. Mr. Chair, we also invited DOJ and Attorney Anthony Abad, and they're on their way. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am COMSEC. Ako po ay buong pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat
sapagkat ang ito pong konsultasyon na ito ay napakahalaga po. Sapagkat katulad po ng sinabi ko kanina sa aking panimulang salita, ito pong ating bayan, ito po ay inukit ng ating mga bayani sa pamamagitan ng kalayaan. Napakahalaga po nung salitang kalayaan. Sapagkat kung wala yan, para saan nandito tayo? Iyan po yung esensya ng ating komite na Public Information and Mass Media. Kaya po sa matagal na siguro po nung umpisa pa lamang ng issue nito, ilang beses na po tayo na nag-file ng resolution na mapag-usapan po ito sa committee ko. Dahil sa akin pong palagay, itong ganap na ito ay dapat ay sa committee ko bumagsak ang public information at mass media. Sapagkat ang pinag-uusapan po natin dito ay ang kalayaan sa pagpapahayag, kalayaan ng ekspresyon, at kalayaan ng pananampalataya. Tandaan po natin, ang pinakamataas na batas dito ay ang saligang batas. Hindi po tayo pwedeng kailanman ang mangibabaw sa atin ay yung normal na batas na ginagawa ng mga senador at congressman. Ang pinakamataas na batas na dapat tayo'y nagpupugay ay ang saligang batas. At yan po, malinaw dyan ang sinasabi ng freedom of the press, freedom of religion, and freedom of expression. Ngayon po, ito pong pagkonsultasyon natin, hindi po ito away. Ito po ay consultation, pakikinggan po natin ang bawat isa. Wala po tayong papanigan dahil bilang tayo po ay nasa committee ng public information, ang gusto po natin maintindihan ng taong bayan ang posisyon ng bawat isa. Sapagkat malungkot man po aminin, pero talagang yan po ang nangyayari ngayon. Hindi rin po natin makontrol ang mga tinatawag nating na mga trolls, yung mga bayad ng mga vloggers, na iba't iba na pong impormasyon ang nakakarating sa taong bayan. Hindi po maganda na wala tayong opisyal na pahayag. Hindi po dapat tayo pumapayag na iiwan na lamang natin sa mga vloggers ang isang napakasensitibong bagay, lalo na kapag may kinalaman na po sa kalayaan natin. Hindi po pwede. Kailangan po natin maging responsable tayo. Kaya ito po, itong konsultasyon nito ay marinig po ang bawat isa at maintindihan po ng ating kababayan kung saan po nagmumula at matatapos itong issue na to.